Okay, magandang gabi na naman sa ating lahat mga kababayan ko at tagapagsubaybay ko, sa lahat po ng aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala at higit sa lahat po ng aking mga mahal na mga Kingdom citizens na tagapagsubaybay po sa vlog na ito sa oras na ito. So, kahapon at sa mga nagdaan po ng mga araw, ang dami-dami po natin ng mga talakayan na nangyayari. Kasama ko ang lahat po ng mga full-time workers na kasama ko rin po dito sa kingdom ng taon na kami ay nagiging full-time worker hanggang sila ay namumuhay sa labas at ngayon bumalik na naman sila at kami ay nagkikita. So sila po yung mga kasama ni Arlene Stone mula pa noong kami ay nandito sa taon na kami ay pumasok sa full-time at saka yung ginagawa nila doon sa labas, yung sila na ay pareho silang nasa labas at yun nga, yung sinabi niya na kailangan makabalik na kayo baka aabot kayo doon sa point of no return. Ayun. So sino na yung umabot na doon sa point of no return. So walang iba kundi yung author na yan. So si Arlene Stone. So yun yung sinungaling na Arlene Stone. Yan yung mga pinagsasabi nito. Alam nyo, kung kayo makikinig sa kanya, para talaga siyang demonya. Demonya siya na nag-i-inject ng mga venom at nag-i-inject ng mga na para mainis yung mga makikinig sa kanya kasi para siyang praning. O di ba? Para siyang praning. Para siyang praning kung magsasalita. Tsaka itong mga pinagagawa niya dito na yung pinagagawa niya na yun yung para siyang proud pa siya na ang dami na dong lalaking dumaan sa kanya. Siguro di na talaga mabibilang. Ewan ko anong klaseng babae yung ganyan, no? Yung hindi na mabibilang yung mga lalaki na dumaan, na gumagamit para lang magkapera. Kaya magagamit talaga itong babaeng ito. Saka ang dami-dami nang nagko-confess sa akin dito, na sinabihan ako, oo, yung sister mo, rapist talaga yan, ni-rape ako niyan. Nung dami dito, oh. Tapos, mayroon pang mga nagko-confess na gigamit lang sila para magkaroon gigamit lang para mabubuhay, gigamit lang para magkaroon ng support. Tingnan mo yung mukhang pera talaga itong babae ito. Alam nyo dahil sa nag-ilusyon kasi ito nag-ilusyon ito na kung sila daw mananalo sa kanilang gawa-gawang kaso, sa kanilang mga kasinungalingan ng mga aligasyon at mga accusation, yayaman na daw sila kasi makukuha na daw nila ang gusto nilang kunin na mga kayamanan dito sa kingdom. Pikat ni mo Arlene Stone. Kanay imuhang pagkamukhang pera, ipadayon mo ang imuhang negosyo sa imuhang pagbaligya sa imuhang sarili. Yan ang plano ninyo. Yan ang plano ninyo na ang lahat ng mga mga pagpapala ng bansang kaharian ngayon ay mapapunta sa inyo. Unswa, ano kayo? Hello? Hmm. Nagdahom. Nagdahom ka, no? Akala mo siguro hindi ko alam yung mga maiitim ninyo na mga plano. Alam ko ang maiitim ninyo na mga plano. Alam ko ang maiitim na plano mo, Arlene Stone. Ikaw na speaker ka sa demonyo, speaker ka ng mga demonyo dyan sa Amerika. Nakala ninyo yung amo ninyo kasama dyan sa mga papeles na inyong ginapirmahan para sa inyong mga akusasyon, sa inyong mga gawa-gawang mga akusasyon. Kay pareho kayo Pareho kayo mga mukhang pera. Pareho kayo mga magnanakaw. Yung mga galing dito, mga magnanakaw man yun. Kahit pa tingnan yung kanilang mga ministry diyan kung anong iniwanan nila. 'Di ba mga mukhang pera. Wala ibang mga ginagawa kundi yung mga para sa kanilang sarili, para sila magkaroon ng pondo. O 'di ba? Kakahiya kayo, no? Tapos ngayon nabubuhay kayo araw-araw, mga kinakain ninyo, mga bayad sa mga pagsisinungaling ninyo, 'di ba?
humihingi kayo ng suporta, suportado kayo sa mga aso diyan sa US. Yan ang nagpapakain sa inyo no araw-araw. Kasi ngayon todo na kayo na pagsumikap dahil wala na siguro kayong budget. Kaya ikaw, Arlene Stone, siguro wala ka na siguro pang retoke dyan sa mukha mo. Saka retoke mo ng mukha mo, tingnan nyo yung mukha mo. Ano nang itsura. Kasi noon pa man materialistic ka at saka ano ka, ilusyonada, ambisyosa. O di ba? Yan yung ano, yan yung Arlene Stone na nanggagamit din ng apelyidong Stone. Nakakahiya ka, Arlene. Biro mo, hindi pala ikaw ang ano niyan, hindi pala ikaw ang dahilan niya kung bakit nakilala mo yung Stone. Ginamit mo lang para makapatong ka ng Amerika. Yaks, kakahiya, oy. Tapos pagdating ng panahon, iano mo lang pala, ihihiwalayan mo lang pala para maghinap ka na naman ng iba. Ganyan ang manggagamit. Di ba? Manggagamit ka talaga. Tapos ngayon, sino na naman ang plano mong gamitin? Di ba? Yan ang ginagawa nyo ngayon. Ang plano ninyong gamitin na naman ngayon si pastor, di ba? Kasi ang akala ninyo na mapunta sa inyo ang mga kayamanan ng bansang kaharian. Kasi ang tingin ninyo ay mayaman na masyado ang bansang kaharian. Pero alam nyo ba na kami hindi namin feel yan? Hindi namin feel yan. Kasi hindi kami dito mga mukhang pera. Hindi kami dito mga ilusyonada. Hindi kami mga ambisyosa. Kayo ang nakakita niyan. Kaya grabe ang pagsusumikap ninyo ngayon. No? Grabe ang pagsusumikap ninyo ngayon. Kasi meron kayong mga maiitim na mga balak. Nagdahom talaga kayo, no? Nagdahom talaga kayo. Kaya kawawa lang yung mga nauto ninyo, yung mga lawyer ninyo, nasabi ninyo, bayaran ninyo yan pag nakuha na ninyo ang mga kayamanan. Kawawa ang inyong mga pinagpangmangakuan. Kawawa kayo. Kawawa din kayong mga nag-divide na dyan kung anong mga pangako ng Arlene Stone na ito na kayo bibigyan kayo ng mga pabuya. Nako, 'di ba? Huwag kayong yung sumpa na darating sa itong babae na ito. Nako, Arlene Stone. Grabe talaga ang mga ginagawa mo, no? Akala mo ba lahat ng mga lalaki na pinaggagamit mo, lahat yan sila umiiyak yan ng ano ng kabayaran sa lahat ng paggamit mo sa kanila. Sa bagay, ginamit ka man din nila. Kaya pero yung kalagayan mo na ganyan, binagbebenta mo yung sarili mo para lang sa ano mo sa sarili mong plano, para lang sa sarili mong gusto. Nakakahiya ka, Arlene Stone. Ewan ko na lang. Kaya akala mo siguro, no? Akala mo siguro na bibilib ako dyan sa mga sinasabi mo. Pikat ni mo, Arlene. Kahit isa, wala akong paniniwalaan sa mga sinasabi mo. Kasi kilala kita. Mula pa sa imuhang kilala kita kung gaano ka kasinungaling. Kilala kita kung gaano kaano sa sarili mo. Kung gaano ka ano yan? Howd ka mabenta sa sarili mo. Ako, yung mukha mo pa lang, oh. Sa mukha mo pa lang. Kaya, sige, magtawa ka na magtawa. Magtawa ka sa gusto mong itawa mo dahil akala mo siguro magtatagubay ka na babaeng demonya ka. Kaya dito, akala mo walang lumalapit sa akin dito, walang nagano na magsabi na sila mismo ginamit mo rin. Oo nga, dami-dami nga nila, dami-dami nang ginamit mo. Kaya isang araw, Arlene Stone, pagbabayaran mo ang lahat ng mga ginagawa mo na mga kabulastugan. Ngayon, tawa ka pa ngayon. Pero tandaan mo, isang araw, kahit wala ka ng luha, iiyak ka na wala ka ng luha. Kaya yung mga ginagawa mo ngayon, demonyo ka man talaga. Yung ginagawa mo, hindi yan magagawa kung hindi ka demonyo eh. Akala mo siguro di ko alam yung mga ginagawa mo.
Alam ko yung mga ginagawa mo. Kaya kahit pa sinong gamitin mo dyan yung mga kung sinong uutusan mo para yun, sinabi mo, kahit ano gagawin mo para makuha mo ako dito. Pikat ni mo, Arlene. Nagdahom jud ka nga ako naniniwala ako sa lahat ng pinagsasabi mo. Pwede mo sigurong kunin ang buhay ko, pero kailanman hindi mo makukuha ang paniniwala ko sa lahat ng pinagsasabi mo. Ikaw demonyo jud kang dako. Ikaw ang nangunguna sa mga gawain ng demonyo ngayon. Kaya ginagamit mo rin yung mga demonyo din diyan sa Senado. Yan ang ginagamit mo rin ngayon. Kasi alam ko na marami pa ring matitino dyan na marunong mag-analyze sa lahat ng mga pinaggagawa ninyo, ng mga akusasyon dito sa kingdom, lalo na sa aming mahal na pastor. Hilas kayo kang bayhana ka. Pero tingnan mo isang araw, magbabayad at magbabayad ka rin sa lahat ng mga pinagagawa mo. Tsaka huwag mo akong papaniwalain. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig ko, sa lahat ng aking mga kababayan, sa lahat ng mga kingdom citizens, huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Kung ako nga kapatid mismo, hindi maniniwala niyan. Nakilalang kilala ko kung anong ugali niyan, kung anong spirito yan. Huwag kayong maniwala niyan. Kaya para yan, tingnan mo nga yung mga pinagsasabi na niya, para siyang demonya. Di ba, Arlene? Demonya ka. Magpapatuloy ka sa pagkademonya mo, wag mo akong papaniwalain sa lahat ng mga sinasabi mo. Kaya yung mga sinasabi mo na kami naghihirap dito, kami hindi walang freedom, but ni mo. Ikaw siguro nang walay freedom. Hindi ka pwedeng maglakad lang na ikaw lang mag-isa dito sa Pilipinas. O di ba? Kailangan mo pang mag-hire ka ng mga pag i-hire mo diyan para ka makalakad ka diyan sa kalye. Kami wala kaming kinatatakutan. Kung ikaw lahat ng mga pinagsasabi mo, kung totoo 'yan, bakit ka matatakot? 'Di ba? Ikaw ang dami-dami mo ng mga Alam ko meron kang mga ginagawa diyan. Mga nagha-hire ka diyan kung sino mga pinagha-hire mo diyan. Sige, kasi ito na yung totoong ngayon. Kana imuhang mga plano, na mga maiitim na mga plano. Kaya wag mo akong papaniwalain na kahit isang sinabi mo, wala akong paniniwalaan. Kasi ikaw ang pinaka-certified liar at manggagamit. Manggagamit ka, Arlene Stone. Manggagamit ka. Kawawa lang yung mga taong ginagamit mo. Proud na proud ka pang gumamit ng stone. Ginamit mo lang, hindi pala ikaw ang nagsusumika para ka magka-stone. Tapos, gusto mo lang makahawa ka ng stone, kaya nagpapaanak ka. O di ba? Kakahiya, no? Napaka-cheap mo, Arlene. Napaka-cheap mo. Kaya sa lahat ng mga nakilala ko, bakit kapatid ko pang pinaka-cheap sa lahat? Okay? So, yan. Yan si Arlene Stone, ang pinaka-sinungaling sa lahat at manggagamit. Pinaka-sinungaling manggagamit yan, kahit sino gagamitin yan para sa kanyang sarili. Yang lahat, Arlene, magbabayad ka rin yan. Isang araw, tingnan mo, makikita mo yung bayad mo sa mga pinagagawa mo. Okay? So, yun lang, mga kababayan. Yan lang ang aking sasabihin sa gabing ito, sa babaeng yan, sa lahat ng mga pinagsasabi niyan. Kaya hintayin na lang natin yung mga karma
na darating sa lahat ng mga may maiitim na mga balak. May maiitim na mga balak dito sa kingdom na akala nila mananagumpay sila sa kanilang mga balak. Pikat ninyo, Arlene Stone. Okay? So salamat sa aking mga tagapagsubaybay. Salamat sa mga nakikinig at sa patuloy na mga nagmamahal na mga kingdom citizens sa gawain ng Ama. So ito pong babaeng ito, wag po kayong makinig nito kasi puro kademonyuhan lang ang mga pinagsasabi niyan. Kaya wag kayong makinig niyan. Hayaan mo yan siya diyang magtawa na parang praning. O di ba? Para siyang praning, no? Parang may sira na ang utak. Yan, sa kakaisip yan ng pera. Sa kakaisip yan kung paano niya makuha, paano siya yumaman. Paano niya makuha ang lahat ng kayamanan dito sa kingdom. Dahil marami na yung mga pinangakuan na bibigyan daw niya ng share, bibigyan niya ng share. Yucks! Kas cheap ni mo eh. Kaya mahilig kag isimani. Mahilig yan og isimani, mga kapatiran ko sa Kingdom Nation. Ito yung Lucifer na gusto niyang gusto niyang kunin daw ang lahat ng kayamanan ng Kingdom Nation. O itong babae na ito, yung babaeng manggagamit. Daming magtitestify niya no, na ang daming ginagamit niyan. Ginagamit para sa kanyang sarili, ginagamit para sa kanya para siya mabubuhay, puro yan lahat. Ginagamit niya, puro tao ang kanyang ginagamit para sa kanya. Hindi yan mahilig magtrabaho. Yung magtrabaho talaga na mayroong sacrifice na trabaho. Gusto niyan isimani. Kaya yan ang mga pinagagawa nila ngayon. Yan yung plano nila ngayon na gagawin nila. Yung mga nakikita nila dito sa kingdom, kung gaano tayo dito kapinagpala, gusto nila makuha nila yan. Gusto niya makuha yan. Tsaka alam ko, ang dami-dami na niyang pinangakuan na mayroon daw share, bibigyan daw niya ng share. Bot ni mo Arlene. Bisag isang monoblock, wa kay makuha. Mukha kang pera. Okay? So, yun lang mga kababayan ko at maraming salamat sa lahat ng aking tagapakinig. So, sa susunod na mga pagkakataon, magkita-kita na po tayo muli sa pag-uusapan pa natin muli dito sa lahat ng mga pasabog na ating pang pag-uusapan. Okay? Marami pang darating pang ng mga pasabog. Hintayin lang natin. Salamat. At magandang gabi at magandang umaga sa ating lahat. God bless us all.